Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Brad Steve Ibuti sa Catholic Faith Defender sa First Society, Cebu Chapter. Mga kapatid, salamat sa Panginoon at nakailang video na rin ang nagawa natin. At ako po'y nasisiyahan at na-encourage sa ganitong klaseng usapin tungkol sa ating panampalatayang Katoliko. At mga kapatid, sa gabing ito, isishare ko sa inyo ang isa sa mga paliwanag ni Soriano. As what I have said sa mga previous na video ko, na itong si Soriano, mga kapatid, kung pakinggan mo siya, yung kanyang mga pangangaral, 100% mga kapatid, si Soriano, mga kapatid, totoo talagang walang alam sa Biblia. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, halos lahat ng mga video, yun ang target ko, na halos lahat ng mga video na ipinilabas niya sa internet, dina-download ko. Dahil I know na edited na yan, so ang ginagawa ko rin, pinagputol-putol ko pero hindi ko in-edit. Para lahat ng mga sinasabi niya na puro mali, actually lahat continuous hanggang sa matapos ang debate, binibigyan ko ng komentaryo para mahubaran natin ng kasinungalingan si Soriano, mga kapatid. Kasi ang taong ito ay parang ahas. Yun bang napakailag ba na siguro kung gusto makipagdebate, ang gusto niya lagi doon sa kanyang balwerte para magkapabor siya lagi, pero ayaw niya ng public debate. Kaya sana ang panalangin ko na kundi man ako o si Bradso Fernandez ang ma-debate ni Brother Eli Soriano. So mga kapatid, pakinggan po natin ang kanyang mga paliwanag. Tapos i-explain ko sa inyo kung saan siya nagkakamali. Pakinggan po natin, mga kapatid, si Brother Eli Soriano. O pabasa natin sa moderator. Manluloko sa radyo, kasama kami ron. Sige, Mr. Moderator, pwede po ba? Brother Eli, let us stick to what was signed. After lalang ng usapan nyo, ang tanungan portion. Hindi po tanungan yun Gusto ko lang po i-justify kung po pwede. Sinabi niya kung po pwede. So that is my option. I came here to moderate, not as a reader. Sa mga pagkatapos po nito, bibigyan nyo ng pagkakataon basahin yun. Salamat po, Mr. Moderator. Itutuloy ko po ang aking last stand. Ngayon, ang sabi niya kanina, 7. Galing daw kay Jesus, binasa niya yung libro, ang katungkulan ng Papa. Yan. Galing daw kay Jesus ang katungkulan ng kanyang Papa. Tignan natin kung kailan lumitaw yung salitang Papa kung galing nga kay Jesus. Sa Catholic Encyclopedia, page 571, mayroong ganito nakasulat. The Greek word Papas, Father, the title was first mentioned by Saint Enochius, 521 AD, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kailan unang ginamit yung salitang Papas o Papa? 521 AD. Kailan namatay ang Panginoong Jesus? 33 AD. 500 taon ang patay si Kristo nung lumitaw yung salitang Papa. Paano manggagaling kay Jesus yung pagkapapa ng Papa mo? Galing ba kay Jesus yung puno niya? Hindi. Ang katunayan, kung galing kay Jesus, hindi dapat magkagano na dala-dalawa yung... So yan po, mga kapatid, narinig natin ang kanyang sinasabi. Ngayon, sa sinasabi niya, mga kapatid, maliwanag po na napakalayo ng kanyang sinasabi sa punto na sinasabi ng iba yung kanyang kadibate. Ang sabi ni Brother Eli kanina,
galing daw kay Jesus ang katungkulan ng Papa. Take note mga kapatid ha. Galing daw kay Jesus ang katungkulan ng Papa. So, i-repeat ko o ulitin ko yung video para makita ninyo kung ano ang sinasabi niya. Kung po pwede. So that it... Po nito, bibigyan nyo ng pagkakataon. Tuloy ko po ang aking last stand. Ngayon, ang sabi niya kanina, 7. Galing daw kay Jesus, binasa niya yung libro, ang katungkulan ng Papa. Yan. Galing daw kay Jesus ang katungkulan ng kanyang Papa. So, tanong, ano ang issue dito? Hindi ba katungkulan? Galing daw kay Jesus ang katungkulan ng Papa. Ibig sabihin, yung katungkulan ang issue dito, yung katungkulan ng Papa ay galing raw kay Jesus. Pero mga kapatid, pakinggan nyo ang kanyang sunod na paliwanag. Maling-mali talaga. Hindi matatanggap sa argumento mga kapatid. Pakinggan natin. Tignan natin kung kailan lumitaw yung salitang Papa. Ang sabi naman niya, tingnan natin kung kailan lumitaw yung Papa. So nagkaroon ng parang dinadivert niya. Ang issue katungkulan, pero parang niliko niya yung issue. Ang binigyan niya ng pansin, the word Papa, the word Father. Ituloy natin mga kapatid ang kanyang sinasabi. Galing nga kay Jesus. Sa Catholic Encyclopedia, page 571, merong ganito nakasulat. The Greek word Papas, Father, the title was first mentioned by Saint Enochius, 521 AD, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kailan unang ginamit yung salitang Papas o Papa? 521 AD. Kailan namatay ang Panginoong Jesus? 33 AD. 500 taon ang patay si Kristo nung lumitaw yung salitang Papa. Paano manggagaling kay Jesus yung pagkapapa ng Papa mo? Oh. Galing ba kay Jesus yung puno niya? Hindi. Di ba mga kapatid, napakaliwanag at napaka-clear, di ba? Ang sabi niya, kailan lumitaw yung salitang Papa? Oh, pero ang totoong issue ay ganito, naisulat ko eh. Galing daw kay Jesus ang katungkulan ng Papa. So ang primary issue dito, yung authority, yung katungkulan ng Santo Papa. Which is yun ang sinabi ni Victor Villas na isang Katoliko, galing daw kay Jesus ang katungkulan ng Papa. Ngayon, nung nagpaliwanag siya, tapos nung sinagot niya ang ganong klaseng argumento, iba na ang kanyang sinasabi. Ang sabi niya na, paano nanggaling kay Jesus yung salitang Papa? Oh, mga kapatid, Brother Eli, ang issue po dito yung katungkulan ng Santo Papa na galing kay Jesus. Hindi issue dito yung salitang Papa. Huwag mong i-divert. Ha? Huwag mong i-divert yung issue. So nakita niyo mga kapatid kung paano mangaral si Soriano. Magaling sa twist. Parang i-divert niya yung topic ba. Tapos kunwari lakasan ang boses ng kunti para medyo malakas ang dating doon sa mga member, sa mga audience mga kapatid. So ganun po mga kapatid. Pero kung pakinggan natin ang kanyang sinasabi, yung issue galing kay Jesus ang katungkulan ng Papa papuntang norte, ang conclusion ni Soriano papuntang south. Napakalayo. Brother Eli, sana naman pagdating sa ganitong klaseng argumento, sana naman na kanang you must shoot your argument, yung answer mo, yung argumento mo. Kailangan itama mo doon sa issue. Huwag kang lumihis. Huwag mong ano ang mga tao sa kasinungalingan. Kailangan sabihin mo yung katotohanan. Kasi mahirap yung magsinungaling tayo na alam naman natin na ito ang issue, tapos iba ang isasagot mo. Huwag naman ganun.
pag mayroong tao na gustong pupunta ng norte, huwag mong dalhin sa south. Ha? At saka, yung pagkasabi na 521 AD na ginamit ang Papa, yun ang pag-opisyal. Pero kahit na hindi pa na-opisyal yan, ginamit na, matagal nang ginamit ang salitang Papa. Nasa Biblia mababasa yan. Saan mabasa? Sa 1 Corinto 4:15, sabi ni San Pablo sa New International Version Bible, even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. Maliwanag po ang sabi ni San Pablo, ako'y naging ama ninyo sa mabuting balita. For in Christ Jesus I became your father through the gospel. So kung ang mga apostol ay ama sila sa pananampalataya, ama sila sa mabuting balita, ano naman ang itawag nila sa atin? Kung sila ang ama, ano naman ang itawag nila sa atin? Basahin natin mga kapatid ang 1 Juan 2:1, then at saka 2:18. Sabi ni San Juan doon sa mga tao na kanyang sinusulatan, sabi niya, mumunti kong mga anak. Maliwanag. Ano ang tawag sa mga apostol doon sa atin, sa mga laiko, sa mga ordinaryong mamamayan? Ang sabi ni San Juan, mumunti kong mga anak. Kung tayo ay tinawag niyang anak, ano siya? Kaya tama yung nakasulat sa Biblia. 1 Corinto 4:15, New International Version Bible. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Kaya tama yung Katoliko. Bilang mga anak, pag nasalubong natin yung ama sa mabuting balita, Father, good morning, Father, nasa Biblia. Sabi ni San Pablo, ako'y naging ama ninyo sa mabuting balita. Kung sila ang ama, ano ang tawag nila sa atin? Mumunti kong mga anak. Maliwanag po mga kapatid na yung word Papa nasa Biblia. Tapos, ang katungkulan ng Santo Papa ay galing ba kay Jesus? Mga kapatid, tama po na ang katungkulan ay galing po kay Jesus. Ang katungkulan ng Santo Papa ay galing po kay Jesus. Basahin natin mga kapatid ang Biblia litra por litra. Ganito po ang nakasulat. Sa ang Biblia, yung bersyon na ang Biblia, ganito po ang nakasulat. Sa Isaiah 22, versikulo 21-22. At aking susuotan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay. Iyo sa kanya. Ibig sabihin, nagkaroon ng successor. Sa versikulo 22 mga kapatid, sa 21-22, ang karugtong noon, at siya'y magiging ama sa mga sangbahayan ni Huda. Ano raw? Na ang susuotan ng balabal, yung balabal niya ay iiwan sa kanya, ibibigay sa kanya, iatang sa kanya. Tapos magiging ama siya sa mga nananahan sa sangbahayan ni Juda. Sa versikulo 22, at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ano raw mga kapatid? At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Itong salitang katungkulan mga kapatid, sa ibang Biblia, ito po ay susi. Basahin natin ang Mabuting Balita Biblia mga kapatid. Ganito po ang nakasulat. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David.
Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. So, ang bibigyan ng susi o katungkulan ay magiging ama. At ang maganda dito mga kapatid sa Biblia ito, kasi nakasulat dito na siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Napakaliwanag mga kapatid. Na yung bibigyan ng susi pala ay magiging pinakaama o magiging ama. Tapos, nagkaroon ng successor. Ibig sabihin, ang katungkulang iyan, hindi manatili sa isang tao lang, kundi ibibigay yan sa iba. Gaya sa paliwanag ko kanina sa verse 21. Ngayon mga kapatid, sino po ba ang may-ari ng susi? Hindi po ba si Kristo? Nasa Apokalipsis 3, versikulo 7, ganito ang nakasulat. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David. Sino ang may-ari ng susi ni David? Niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibukas ng sinuman. Sino ang may-ari nito? Walang iba mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Apokalipsis 1, versikulo 1, ito po ang nakasulat. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Si Kristo pala mga kapatid, siya ang may-ari ng susi ni David. Na ang bibigyan ng susi ay maging ama o pinakaama sa sangbahayan ng Jerusalem at ni Judah, mga kapatid. Maliwanag po sa San Mateo 16:19. Sinabi ng ating Panginoon sa napakaliwanag na pagkasabi. Hindi mo na kailangan i-interpret. Matthew 16:18, ang sabi ni Kristo, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Pedro, bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo. Ano ang ibibigay ni Kristo kay Pedro? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Napakaliwanag sa San Mateo 16:19, sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang susi sa Bibliang ito mga kapatid, ayon sa Isaiah 22, versikulo 21-22, ay isang katungkulan. So, tama, na ang katungkulan na ni San Pedro, ng Santo Papa, kasi ang Santo Papa, successor man ni San Pedro, galing kay Jesus. Dahil si Jesus, Brother Eli, ang nagbigay sa katungkulang iyan sa mga Santo Papa. Mula unang ibinigay niya kay Pedro, tapos nung namatay si San Pedro, may sumunod, hanggang ngayon, si Pope Francis papunta sa Pilipinas, January 15 hanggang 19, 2015, hanggang matapos ang mundo. Mateo 28:20, ang sabi ng ating Panginoon, I will abide you all days until the end of time. Sasamahan ko kayo hanggang matapos ang mundo. Natapos na ba ang mundo, Brother Eli? Hindi pa. So kung nawala, natalikod ang kanyang iglesia, sino ang kanyang sinasamahan? Maliwanag po. Tama po ang Iglesia Katolika na ang katungkulan ng Santo Papa galing kay Jesus. Mali yung sagot mo kanina na ang sabi mo na ang isyu katungkulan, ang sinagot mo, hindi galing kay Jesus ang salitang Papa. Palpak po, mga kapatid. Palpak po si Brother Eli. Yan po ang napapala sa mga piki, hindi tunay na sugo ng ating Panginoon. Roma 10:15, ang sabi ni San Pablo sa Roma 10:15, Brother Eli, paano ka mangaral kung may nagsugo sa'yo? Sinong nagsugo sa'yo? Biblia? Kailan ba nabuo ang Biblia? 397 AD. Sino ang nag-compile nito? Iglesia Katolika. Paano nakarating sa iyo? May pakpak ba ito, Brother Eli, na lumilipad papunta sa iyo? May mga taong nagbitbit nito. May mga taong nagdala nito.
At ang mga taong iyan, sugo ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong continuity, mayroong successor. Saan ka ba nanggaling, Brother Eli? Hindi ba Nicolas Pires? Saan ba galing si Nicolas Pires? Kaya hindi kayo sugo. Hindi kayo sugo, Brother Eli. Roma 10:15. Paano ka makapagmangaral maliban kung may nagsugo sa iyo? Ang nagsugo raw sa kanya, mga kapatid, si Jesus. That is wrong. Dahil ang nagsugo, may nagsabi sa iyo, may nagpatong sa iyo ng kamay. Ang Biblia, walang bibig to na magsasabi na, Brother Eli, sinusugo kita, basahin mo ako. Yun ang wala sa Biblia. Paano ka makapagpangaral maliban kung may nagsugo sa iyo? Mga kapatid, isa yan sa mga highlights sa mga topic natin. Gawin natin ito, kumari, araw-araw. Tapos ipamahagi natin sa mga tao para mahubaran natin ng katotohanan yung dating daan na yan. Which is, sa tingin ko, mga kapatid, halos lahat ng doktrina sa Iglesia Katolika, halos lahat parang naubos na, inatake ni Soriano. I think panahon na siguro para sagutin natin isa-isa ang kanyang mga kamalian. Dahil sa tingin ko, dumating na nga ang Antikristo. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Brad Steve Ibuti sa Catholic Faith Defender Seafarer Society. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. To God be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.